Ang tunay na lalaki, inilalagay sa lugar ang katapangan. Hindi nagpapasindak, ngunit hindi rin nagpapasimula ng kaguluhan. Sa halip, nagiging instrumento pa ng kapayapaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsanang namulat at namuhay sa kaguluhan ng kanyang bayan. Lumaki at nakipanayam sa piling ng mga siga-siga sa lansangan. Ngunit hindi nagpatinag kailanman at walang inurungang laban. Kasabay ng pagsisikap na abutin ang propesyong magdadala sa kanyang katapangan patungo sa matuwid na landasin, kung saan pakikinabangan ng kanyang bayan. Ang kwento ni Police Brigadier General Elmer Mejorada Jamyas, o yung tinaguriang Barako ng Maynila. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Elmer Mejorada Jamyas ay isinilang noong ika-21 ng Nobyembre taong 1961. Siya ay tubong pako sa Maynila. Sa simula pa lang ay taglay na talaga ng pamilya ni na Elmer ang dugo ng mga magigiting na hindi nagpapasindak sa laban. Siya ang naging apo ni Sargento Mariano Jamyas na isang sundalong bayani noong World War II at nagbuwis ng buhay sa makasaysayang Death March. Si Elmer ay isa lamang sa 5 magkakapatid na anak ni na Ginoo at Ginang Guillermo Jamyas. Una siyang nag-aral sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong sa Maynila. Nagsimula naman ang kanyang kasaysayan nang mamulat siya sa kamalayan sa kanyang paligid noong teenager na siya at nag-aaral sa Araulio High School. Kalagitnaan ng dekada 70 ng mga panahon na yun. Bilang teenager, ginugugol ni Elmer ang kanyang kabataan sa kahabaan ng anak bayan sa Paco sa Maynila. Dito sila palaging naglalaro ng basketball na nakalagay sa kalye na siya namang paborito nilang libangan sa tuwing uuwi sa bahay galing sa paaralan. Pero sa kalye ding ito pala siya magsisimulang mangarap para sa kanyang bayan. Dahil noon ding mga panahon na yun ay palaging naantala ang kanilang paglalaro at napapalitan kaagad ng tensyon dahil naman sa mga bakbakang nagaganap dahil sa mga magkakaaway na grupo. Nabubuhay sila noon sa kalagitnaan ng mga gang war na pangkaraniwan na sa kanilang paningin. Partikular na ang madalas na bakbakan ng